Alam mo bang nagugustuhan ko ang pagtataray mo? Sinabi ko isang bisis nang tinarayan niya ako. Umangat ang labi ko nang nakita kong namula siya. Bakit nagugustuhan ko ito? Ha? Anong nagugustuhan ng pagtataray? So ibig mong sabihin, gusto mo si Kate? Mukhang mataray yon. Naghurumentado ang dugo ko. Ramdam ko ang init nito sa pagdaloy sa mga ugat ko. Kinagat ko ang nakangisi kong labi. Bingi ka ba? Sabi ko pagtataray mo, hindi pagtataray niya. Uunat nagdiriwang ako dahil sa sinabi niya. Tunog selos kasi. Wag mo nga akong bulahin. Pagalit niyang sinabi. Tinitigan ko siya at nakita kong umirap siya sa akin. Hindi ko na napigilan ang ngiti ko. Sige pa, Chiska. Magtaray ka pa. Mamaya agawin kita sa kanya. Damn right. This girl is going to be mine. Dila merced ka, diba? Iyon ang gusto mo, diba? Sa akin ka. Akin ka dapat at hindi sa taong inakala mo. I'll do anything mabaling lang ang atensyon mo sa akin. Kung sabihin ko sa iyo ngayon na ako ang Dila Merced, hindi ba tatakbo ka patungo sa akin? Nagulantang ang mundo ko nang tinanggihan niya si Coco isang araw. Alam kong sa ngayon, kilala niya na kung sino ako. Alam kong napagtanto niya na ako ang Dila Merced. Kaya mas lalong tumitindi ang hinala ko na totoo ang mga akusa ni na Aling Nina sa kanya. Nagkagulo at tinaboy siya ng mga kaibigan namin. Respetuhin mo, Coco. Alam ko, I'm sorry kung pinaasa kita. Pero akala ko biruan lang yun lahat. Hindi ko alam na siseryosuhin mo. At ngayon ayoko na. Nanginig ang sistema ko. Oo, gusto ko siya. Uunat nahuhumaling ako sa kanya pero hindi ko maitanggi na pagkakamali itong ginagawa niya. Binabawi niya ngayon kasi alam niyang ako at hindi si Coco ang Dila Merced. Chiska, nagpapakipot ka lang. Sigaw ni Coco. Hindi ako nagpapakipot. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang gusto mo dahil hindi kita gusto. Singhal naman ni Chiska. Isang linggo pa lang, Coco. Don't tell me you're already in love with me. Namilog ang mga mata ko sa sinabi ni Chiska. Ano ang batayan ng pagkakahulog? May oras ba? Kailangan bang umabot ng ilang taon? Hindi ko alam kasi hindi ko pa naman iyon nararanasan. Ngayon pa lang ako na humaling sa babae ng ganito. Nagmamaganda naman masyado. Karmahin sana. Sino ba siya? Alde? May pinsan pala si Teddy na babae. Akala ko yung Craig lang. Ang laki ng ulo. Porke taga Maynila feeling agad na kayang paikutin ang mga taga probinsya. Pinaulanan siya ng mga nakakabusong mga linya. Kita ko ang hindi niya paglaban sa mga ito. Nakinig lang siya kahit baka sa mukha niya ang galit at pagkairita. Tumigil nga kayo! Sigaw kong umalingaw-ngaw at nagpatigil sa kanila. Nidribble ko ang bola at unti-unting lumapit kay Chiska. Nanginginig siya sa lahat ng mga tinanggap niyang salita kay Coco at sa mga kaibigan namin. Hector, huwag kang lumapit sa Chiska na yan. Baka mamaya, tayo naman ang maloko niyan. Kapal ng mukha. Porket Alde, papalubog na ang negosyo niyo oy. Kaya huwag kang feeling. Sabi ni Kate. I know, Kat. But you shut your mouth. Cause this is my girl you are talking about. Shut up, Kate! Sigaw ko. May masamang sinabi pa si Coco bago na iiyak at umalis si Chiska. Gusto ko siyang habulin pero magulo ang isipan ko ngayon. Gusto ko siya pero bawal sa akin ang isang Alde. Tanginang nahuhumaling ako sa kanya. Pero kailangan ko siyang layuan. Para akong isang insektong nahuhumaling sa init ng apoy. Kahit alam kong pag masyado na akong malapit, mamamatay ako. Lalapit pa rin ako. Stubborn, yes, too stubborn.
Masarap ang bawal. Sobrang sarap kaya masyado akong nahuhumaling dito. Mamatay sana ang mga lalaki! Nadatnan ko siyang nagpapaulan sa kalsada at sumisigaw nito. May bag siya sa likuran at mukhang kanina pa siya dito dahil basang-basa na siya at nanginginig pa ang mga balikat. Anong nangyari sa kanya? Ibinaling ko si Abaddon sa kanya at pinatakbo patungo roon. Mamatay ka! Sumigaw siya at pumikit. Nang nakalapit na ako at nakita niya na ako ay umiling siya at nag-iwas ng tingin. Para bang naiinis siya sa presensya ko. Lumakas pa lalo ang ulan. Malamig pero nasanay na rin ang katawan ko dahil madalas ko itong ginagawa. Nakita kong gumala ang paningin niya sa katawan ko. Inantay kong iangat niya ang mata niya sa mga mata ko at pinagtaasan ko siya ng kilay. Ano? Uuwi ako sa amin. Untag niya sa nagtatanong kong mukha. Ngumuso ako. Bakit ka nagpapaulan? At saan ka galing? Anong paki mo? Matapang niyang sagot. Wala pang nakakasagot niyan sa akin lalo na pag seryoso ang tanong ko. Ang babaeng ito, mapanghas talaga. Nakababa na ako kay Abaddon dahil alam kong sa tono niya ay kailangan kong gamitan ng puwersa. Chiska! Tumaas ang tono ng boses ko. Ano? Labayan mo nga ako? Ginawa ko na itong hudyat para higitin siya at iharap sa akin. Huli ka, di kita papakawalan ngayon. Tigilan mo ako, Victor! Sabay hawi sa kamay ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, tinalikuran ako ng isang babae. Kahit na dayo ay hindi ako kailanman tinalikuran. Hindi ako makakapayag. Hinigit ko siya at nairita niya akong hinarap. Nalaglag ang pangako nang nakita kong bakat na bakat ang kanyang kaluluwa sa kanyang basang damit. Naiirita ako. Gusto ko siyang titigan ngunit naiirita ako dahil alam kong maaring di lang ako ang makakita sa kanya na ganito kung papabayaan ko siya rito. Naiirita ako dahil ayaw ko na dapat ngunit isang titig ko lang sa kanya. Bumabalik ulit ako. Huminga ako ng malalim at tiningnan siyang mabuti. Basa lahat. Basa ang kanyang buhok, kanyang mukha, kanyang damit. Ang damit. Kitang-kita ko ang nipis ng kanyang katawan. Sobrang nipis na para bang hindi siya kumakain. Kitang-kita ko ang panginginig nito sa lamig ng ulan. Kung yayakapin ko ba siya, madudurog kaya siya? Ang mga labi niya, may nakahalik na kaya? Mukha itong malambot. Talaga bang malambot ito? Kung ikukulong ko siya sa maiinit kong bisig, mapapasok kaya siya? How would she moan and sign when I kiss her? Damn it! Stop your thoughts, Hector. This is insane. Pumikit ako sa gilid at napamura ng malutong. Minamura mo ba ako? Tanong niya. Kinuha ko ang t-shirt sa gilid ni Abaddon. Basa ito pero hindi ko mapigilang di ibigay sa kanya. Dahil gusto ko siyang tulungan pero paano ko siya matutulungan kung tuwing tinititigan ko siya ay nayayanig ang sistema ko. Pwede ba? Kitang-kita ko dito ang pula mong bra. Sigaw ko dahil ayaw niyang tanggapin ang t-shirt. Napatalo na siya sa gulat sa sigaw ko. Pinilig ko ang ulo ko. Gusto ko siyang yakapin na lang ng mahigpit at dalhin sa bahay para dalawan. Mapapaso ba siya pag ikinulong ko siya sa bisig ko? Pipiglas ba siya pag sinabi kong gusto ko siya at wala akong pakialam sa mga apelyido namin? Kasi alam kong hindi niya ako inaakit. Alam kong hindi ang apelyido ko ang habol niya. Alam kong kung ano itong ipinapakita niya sa akin ngayon ay ito ang tunay na siya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kung kailangan kong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan gagawin ko. Dahil alam kong
Kung tunay na inaakit niya lang ako para sa lupa namin, ay hindi siya ganito umasta. Baka sa oras na akitin niya ako, ay talagang ibibigay ko na sa kanya ang buong rancho. Tangina, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Kaya simula noon, ay siya na ang naging laman ng araw-araw ko. At gusto kong malaman iyon ng lahat, dahil alam kong mainit ang dugo nila kay Chiska. Gusto kong protektahan siya gamit ang pangalan ko. Hector, madalas ang gusto mo at ang dapat mong iwasan ay parihong bagay lang. Payo ko sa'yo, iwasan mo na lang para hindi ka na magka-problema pa. Una pa lang yan, unang pag-ibig, kaya wag mong masyadong seryosohin. Ani Aling Nina. Hindi na po ako makakaramdam ng ganito sa ibang babae. Pakiramdam ko sa kanya lang. Kaya wala akong pakialam kung anong mangyari, Aling Nina. Lahat ng tao sa rancho ay ganoon ang iniisip. At lagi kong sinasabi na gusto ko si Chiska at wala na silang magagawa. Oo nga't may kunting kaba sa puso ko. Pero mahirap talaga pag puso ang kalaban. Laging nasusunod. Tapos na akong magpaliwanag. Nalaman mo na ang lahat. May plano ako na akitin ang tagapagmana noon. Yun na yun, di ba? Anya isang gabi nang nagkaliwanagan kami. Alam ko na ito pero mahirap palang tanggapin pag inamin niya na. Ako, hindi ko pa nalalaman ang lahat. Ngayon, isang tanong isang sagot, Chiska Alde. Ginagamit mo ba ako? Dahil ako ang tunay na Dila Merced, ginamit mo ba ako? Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, hindi ko na kayang ulitin. Lumubog na kung lumubog, hindi ako manggagamit ng tao. Kung ginamit kita, sana sinagot na kita agad at hindi na ako nagpaligaw sa'yo. Sana ngayon ay tayo na at hindi na kita tinarayan pa. Inirapan niya ako pagkasabi niya noon. Siniil ko siya ng halik. Doon ko napagtanto na matagal ko nang ibinuhos ang lahat sa kanya. Nasimula pa lang, kahit na may kaunting pagdududa ako sa kanya, ay ibinigay ko pa rin ang buong tiwala ko. This cannot fail me. Hindi maari. Dahil walang matitira sa akin paglulukuhin niya ako. Wala akong pakialam sa lupa ninyo. Hindi ko aangkinin iyon. Ikaw, Chiska, ikaw ang gusto kong maging akin. Kaya naman nang inihatid ko siya sa bahay nila, noong kami na at nakita ko siyang lumabas ng di nagpapaalam sa akin, nabaliw agad ako. Oo, pero hindi, di ba? Hindi niya ako niluluko. Hindi pwedeng lukuhin niya ako dahil gaya ng sabi ko, walang matitira sa akin. Sinundan ko siya at nakita kong pumunta siya sa gazebo. Damit, anong meron at bakit doon siya pumunta? Uminit ang pisngi ko sa galit nang nakita kong may lalaking naghihintay doon. Malayo ako kaya hindi ko dinig ang pinag-usapan nila. Sino ang lalaking iyon? Bumuhos sa akin ang alaala kay Tita Lina at kay Tito Frances. Ang alam ko ay may ibang mahal si Tito Frances nang pinaniwala niya si Tita Lina na mahal niya ito. Nang di niya nakaya ay doon niya lang siniwalat na may iba siya at nakipagtanan na lang agad siya sa babaeng mahal niya. Is it happening again for us at ako ang nasa sitwasyon ni Tita Lina? Umibig pero ginamit lang? Nagtagpo ang labi nila. Kitang-kita ko ang pagiging pamilyar nila sa isa't isa. Para bang hindi ito ang unang pagkakataong nagkahalikan silang dalawa. Para bang matagal na nila itong ginagawa at palagi. The sight makes me want to vomit. Hinilikan ko rin ang mga labing iyan. Kanina, hinalikan ko siya. Pero hito siya at nagpapahalik sa isang lalaking hindi ko kilala. No, you still love me. Bakit ka umiiyak kung ganon? O malingaw-ngaw ang sigaw ng lalaki pagkatapos ng mainit nilang halikan. Nag-igting ang bagang ko at nagdilim ang paningin ko.
Walang pumasok na eksplanasyon sa utak ko. All I know is that she cheated on me. That it's happening again. Naiiwan ulit ng isang Aldi ang isang Dila Merced, and I won't let that happen. Ako ang mang-iiwan dito. Ako. Hindi siya. Hindi na mauulit pa iyong noon. So, totoo pala yon? Panimula ko ng sa wakas ay nakarating ako sa likod nila. Mabilis akong hinarap ni Chiska. Nakita ko ang lumuluhang mga mata niya. Pinipiga ang puso ko. Hindi ko kayang makita siyang umiiyak. Gusto kong punasan ang bawat luha na lumalanda sa mga mata niya. Pero kung ang kapalit ng pagpunas ko sa luha niya ay ang pasakit para sa akin ay hindi ko iyon matatanggap. Hector! Sigaw niya. Diyan ka lang at hindi ko kailangan ang babaeng tulad mo. Oh my God! Huwag kang maniwala sa kanya. Ikaw ang mahal ko. Shut up, Francisca. Kung mahal mo ako, ba't ka naglilihim ha? Mariin kong sinabi. Kung mahal mo ako, ba't nandito ka ngayon at nakikipagkita sa kanya ha? Dahil kung totoong mahal niya ako, hinding-hindi niya ako lulukuhin. Kahit ilang beses niyang sabihin na mahal niya ako, pero kung kaya niya akong lukuhin, hindi niya ako mahal. Simple lang, Dod. Mahal niya ako. Ako yung tunay dito. Ako ang nauna. At sumausaw pa ang lalaking ito. Umiling ako. Talagang ikaw ang nauna? Sigurado ka ba dyan? Mas mahal nito ang lupa nila kaysa sa'yo eh. Mas mahal niya ang pera kaysa sa'yo. Kasi ako yung inuna niya, di ba? Iniwan ka ba? Naiirita ako. Gusto kong patas kaming dalawa. Kung hindi kami ni Chiska ang magkakatuluyan, hindi rin sila pwedeng magkatuluyan. Tangina, kung di ko siya maangkin, walang mang-aangkin sa kanya. You are nothing but a whore, Alde. Otas ko sa galit ko sa kanya. Agad lumubog ang puso ko nang nakita ko ang pag-awang ng kanyang bibig. Ano pa? Sige pa. Ubusin mo pa yung kasinungalingan mo, Chiska. Alam ko eh. Alam ko nung una. Pero nagbulag-bulagan ako dahil nagustuhan kita. Pero ngayon, tumawa ako dahil nababaliw na ata ako. You are just my first. Hindi ikaw ang magiging last ko. Let's just say, experience ka lang. Sabi ko at nakita ko ang pagkabigo sa kanyang mukha nang tinalikuran ko siya. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko ay namuo na ang luha sa gilid ng mga mata ko. Nanginig ang binti ko dahil alam nitong hindi ko kayang palayain siya. Hindi ko kayang pinapalayan niya ako. Hindi ko siya kayang talikuran at iwan. That I still love her. That I'll forgive her for anything, and yes, I will forgive her for this. Nilingin ko siya para daluhan pero nahuli na ako. May dumalo na sa kanya at hindi ko makakaya na makita siyang may iba. Hindi ko kayang may humahawak sa kanyang ibang kamay at kailangan kong matuto. This love is overwhelming and crazy. Nakakatakot dahil guguho ang mundo ko sa oras na makita ko siyang may iba. At dapat hindi ganon. Dapat kaya kong tanggapin. I need to learn things. At pagpapabayaan ko ang sarili ko sa kanya ngayon, baka mawala ko na ng tuluyan ang sarili ko. Mas lalong bumaba ang tingin ko sa iyo. Pumikit ako at lumayo na lang sa kanya. Bawat paghakbang ko palayo ay mas lalo kong napagtatanto na hindi lang siya ang iniwan ko doon, kundi pati ang puso ko, ang buong pagkatao ko. Pero alam kong kailangan kong matuto na siya ang una ko at maaring hindi siya ang magiging huli. Nasa mundong ito, sa mga libro lang iyong una at huli. Dahil dadating ang araw na mabubuwag kayong dalawa. Dahil sa ibang tao, dahil sa mga sitwasyon,
dahil sa mga desisyon. Kailangan ko iyong tanggapin. Hector, hindi maganda iyong ginawa mo kay Chiska. Ani Tita Lina. Oo, alam ko. At hindi nyo na kailangang ipamukha sa akin iyon. Hector, talaga bang aalis ka? Tita, natigilan ako sa pag-iimpake. Sa Maynila, malawak ang oportunidad. Gusto ko pong mag-expand ang rancho. Gusto kong may mag-imbest ng mga business bukod sa mga investors natin ngayon. Gusto ko po yung inaatupag na lang muna ang future at hindi iyong ibang bagay. Kinagat ko ang labi ko at bumaling sa malita ko. Pero Hector, paano si Chiska? Si Mama? Mabibigo iyon. Nasa Maynila si Mama ngayon at ngayon mo pa naisipang magdesisyon? Tita, magkikita na lang kami ni Lola sa Maynila at doon ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng gusto kong mangyari para din naman ito sa rancho. Ginawa kong dahilan ang rancho dahil sa kagustuhan kong umalis doon. Hector, sigurado ka ba? Kita ko ang relasyon nyo ni Chiska. Ayaw ko sanang maniwala na totohanan iyong naramdaman niya sa iyo dahil sa mga sinasabi ng ibang tao. Pero ako mismo ang nakasaksi sa inyong dalawa. Ngayon ka pa ba magdududa? Sabi namang Ilyas habang tinutulungan ako sa mga malita. Umiling ako. Buo na po ang desisyon ko. Bago ako umalis, ay dumaan muna ako kina Harvey. Hindi ko alam kung bakit pero kailangan ko ang tulong nila. Alam ko na pag-iinitin si Chiska dahil sa pag-alis ko. Naabutan ko silang nagbabasketball ni Mateo sa court ni na Harvey. Tumigil silang dalawa nang nakita ako sa likod na nakapamulsa. Hector, tinapik ni Mateo ang likod ko. Pinasadahan niya ako ng tingin. Hindi ako ngumisi o gumalaw. Harvey, sabay baling ko sa likod ni Mateo kung saan naroon si Harvey na pinapaikot ang bola sa kanyang daliri. Saan lakad natin? Natatawang sinabi ni Mateo. Maynila ako. Ha? Sasama ka kay Oliver? Napatanong si Mateo. Iiwan mo si Chiska? Iyon naman ang tanong ni Harvey. Hindi ako sumagot. Diretso ang tingin ko sa kanya. Iiwan mo si Chiska, Hector? Mariin niyang tinanong ulit. Hindi. Lilinawin ko. Hindi ko iiwan si Chiska. Kung ano ang pag-aari ko, iyon ay akin pa rin. Nandito ako para magpaalam sa inyo at pinagkakatiwalaan ko kayong dalawa. Sana ay habang wala ako, protektahan ninyo si Chiska. Alagaan nyo siya. So, mas gusto mong kami ang mag-alaga sa kanya kaysa ikaw? Ganon ba ayun, Hector? Medyo marahas na tanong ni Harvey. Kumunot ang noo ko at nag-igting ang pangako. Kung ako lang rin naman ang mag-aalaga sa kanya, edi gagawin ko na siyang akin. Nanginig ang kamao ko at agad dumaritso sa mukha niya. Oy, easy, tama na. Pumagit na si Mateo pero huli na ang lahat. Nasuntok ko na si Harvey. Subukan mo at magkakamatayan tayo. Ang hirap sa'yo, Hector. Inaangkin mo kahit na hindi mo pinapanindigan. Sigaw ni Harvey habang hinahawakan ang kanyang muka. Pupunta akong Maynila para magpalamig, para protektahan si Chiska. Bibilhin ko ang lupa nila at saka ako kikilos. For once, I don't wanna be impulsive. Ewan ko sa iyo, Hector, pero sa oras na umalis ka, para sa akin, Chiska's free at pwede ko siyang angkinin kung gusto ko. Sigaw niya at tinalikuran ako. Nagngingit-ngit ako sa galit habang iniisip buong biyahe ang sinabi ni Harvey. Hindi ko maaasahan ang isang iyon. Naiirita ako. Nabobuisit. Paano ako mapapanatag? Hello? Nax? Oh,
Anong karangalan ito at napatawag ang isang Hector de la Merced sa akin? Tumatawa siya pero hindi ako natutuwa. Paalis ako ng Alegria. Baka 6 na buwan pa bago ako bumalik. Pakibantayan si Chiska. Oh, ba't di ikaw ang magbantay sa Rina mo? Bakit kailangang ibang tao? Just do it, Nax. Iritado ako. Wala akong mapagkakatiwalaan sa mga kaibigan ko. Gusto ko ay yung mabantayan si Chiska nang nirerespeto pa rin ako. Ayoko nang pinopormahan siya. Nagsisilos ako. Tangina, tatagal kaya ako ng Maynila? Oo, hindi ako makapaniwalang nagtagal ako. Nagawa ko lahat para makapaglibang ako. Nagbar, nakisalamuha sa ibang tao, at kung ano-ano pa. Hector, dalhin mo naman kami ng Alegria. Sabi ng mga babaeng kilala ko. Ngumisi na lang ako at umiling. Sa oras na makaapak ako sa Alegria, baka di na ako aalis doon nang di siya nakakasama. Sa Saturday, nagpunta siya sa school at umuwi. Iyon lang, Hector. Tumatawang sinabi ni Nax. Okay, yun lang ba talaga? Oh, bakit? Baka gusto mong pumasok ako sa buhay niya para malaman ko pati mga iniisip niya? Shut up, Nax! Humagalpak siya sa tawa. Basta yung favor na hinihingi ko, don't forget. Umiiling ako habang umiinom sa isang bar. Mag-isa ako at kanina pa ako dito. Tinititigan ko lang ang inumin ko at hinihintay malusaw ang ice bago ko nilalagok. Tulala ako at umaalingaw-ngaw ang kantang ito sa buong bar. Damit, bakit ko siya pinakawalan? Mahal ko siya at pinapatawad ko siya sa mga pagkakamali niya. At di ko matanggap na marami akong nasabing masasakit na salita sa kanya. Hey there, handsome! May biglang umupo sa tabi ko na babaeng nakaitim. Pinasadahan ko siya ng tingin. Kilala ko ito ah. Ito iyong pinag-uusapan ni na Oliver na taga-kabilang school daw. Halata sa mukha niya ang pagiging foreign. May kunting freckles pero overall, maganda talaga. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata, kulay brown ang buhok, maputi, matangkad, at mabango. Ngumisi ako dahil ang tanging naaalala ko ay si Chiska. Francisca Damalde. Hi! Walang gana kong sinabi. Kilala kita. Ikaw ay yung sikat na player at transfer. My name is Amanda Myers. Ngumisi siya at naglahad ng kamay. Tumango ako at tinanggap yon. You are Hector de la Merced, right? Yap. Sabi ko. Sabi nila suplado ka raw. Masungit at suplado. Is that true? Humagik-gik siya. A very girly laugh at that. Medyo. Ngumisi ako. Bakit? Sabay landas ng kanyang daliri sa braso ko. Pumikit ako at nakikita ko si Chiska na ginagawa iyon sa akin. Tangina, miss na miss ko na siya ng sobra-sobra. Gustong gusto ko na siyang yakapin at iuwi sa akin. Gusto ko siyang balikan at huwag nang pakawalan. Nakikita ko na napapaliguan niya ako ng sampal at iiyak siya. Parang kinukurot ang puso ko habang iniisip na iiyak siya at mananampal. Pipigla sa bawat paghigit ko at sasaktan ako sa pagmamakaawa ko.
No girl can ever replace her. Kahit na anong mangyari, alam kong sa kanya babalik ang damdamin ko. At wala akong pakialam kung pipigla siya at masasaktan ako. I'm gonna get her again. I'm going to make her mine again. Wala akong pakialam kung masasaktan niya ako. Tatanggapin ko ang lahat ng pasakit niya sa akin. Tumayo ako at ininom ang alak. Alis na ako. Sabi ko sa babaeng nasa tabi ko. Napawi ang isa niya. Ha? Sayo muna tayo bago ka umalis. Tsaka maaga pa. Umiling ako at tinalikuran siya. Are you gay? Mariin niyang tanong. Nag-igting ang bagang ko sa tanong niya. Nilingon ko siya. I'm married, Miss Myers. Oh, yes, married sa isang baliw na babae. Nararamdaman ko na ang kalmot niya sa balat ko. Pinaplano ko pa lang na bilhin ang lupa nila na papangiti na ako. I'm sure magagalit iyon. Uusok ang ilong noon sa akin at talagang masasaktan ako. Pero bakit natutuwa ako? Bakit tumitindig ang balahibo ko tuwing naiisip na ganon? Pinipiga at nag-iinit ang puso ko. Bakit? Siguro dahil alam ko na kahit anong gawin niyang pantataboy sa akin, hindi ako aalis hanggang di niya ako mapatawad. Hanggang di siya bumigay ulit. Yes, I have been a jerk. But this jerk is going to kill for your love. I want you to love me back again. At sisiguraduhin kong sa oras na mangyari iyon, hindi ka na makakawala pa ulit. I'm gonna stay even if you want me to leave. Kinakabahan na ako. Patungo pa lang kami sa bahay nila kasama si Lola, Tita Lina at Tito Thomas, ay sobra-sobra na ang kaba ko. Ito ang unang pagkakataon na magkakaharap ulit ang pamilya naming dalawa. Chill Hector, mamamanhikan pa lang tayo. Hindi pa kayo ikakasal. Tumatawa si Tita Lina. Nilingon ni Lola si Tita. Kita ko ang pagtataka sa mga mata ni Lola. May gusto siyang sabihin pero di niya ginawa. Imbis ay bumaling siya sa akin. Ngumisi ako. Tingin mo nandoon silang lahat? Opo, lagi silang nandoon. Iyong mama at papa niya, tiyahin, tiyuhin, at ang lola niya. At nasabi rin po niyang umuwi ng alegriya ang kapatid niya at ang pinsan niya. Tumango si Lola at sinulyapan ulit si Tita Lina. Andito na tayo. Sabi ni Mang Ilyas nang nasa tapat na kami ng bahay ni Chiska. Huminga ako ng malalim. Ganon din ang narinig ko kay Tita Lina. Agad kong binuksan ang pintuan. Binuksan din ni Lola ang kanyang pintuan. Ngumisi agad ako nang nakita ko si Chiska na nag-aabang sa gate nila. Tumakbo siya patungo sa pintuan nila at nakita ko ang sumasayaw niyang buhok na umaalon sa bawat paglandas ng hangin. Andito na po sina Hector. Sigaw niya at bumaling sa akin. Tinitigan ko siyang mabuti at kinagat ko ang labi ko. Nakadress siyang kulay pink na may mga bulaklak. Shilo Classic. Kitang-kita ang kanyang collarbone pati ang nipis ng kanyang braso. Bakit pakiramdam ko mababasag ang katawan niya sa oras na hagkan ko siya? Ilang beses ko na siyang niyakap pero bakit ganon pa rin ang iniisip ko? Nakita niya ang paninitig ko sa kanya kaya inayos niya ang damit niya. Nilagay niya rin ang umaalong buhok niya sa harap ng collarbones para pagtakpan ang balat niyang kitang-kita dahil sa damit niya. Nagtaas ako ng kilay at ngumisi. Kinunot niya naman ang noo niya. Bakit mo ipagkakait sa akin ang akin? Pasok po kayo. Anya nang nasa gitna si Lola. Chiska! Sabay yakap ni Lola sa kanya. Mahigpit iyong yakap ni Lola. Kitang-kita ko ang pagkakaipit ng katawan ni Chiska. Nag-iwas agad ako ng tingin. Tangina, ano ito? Chiska!
Bati ni Tita Lina sabay yakap naman ng marahan sa kanya. Bumukas ang pintuan ng bahay nila at bumungad ang mama ni Chiska. Mabilis niyang natagpuan si Tita Lina. Ngumisi ang kanyang mama kay tita. Ngumisi din pabalik si tita sa kanya. "Pasok kayo," anya. "Halika na, Lina." Sigaw ni Lola at pumasok na sila sa loob kasama si Tito Tomas. Ngumisi ako. "Tara, Hector." Ani Chiska at hinila ako sa loob pero di ako nagpatinood. Imbis ay bumalik pa siya sa kinatatayuan ko dahil hindi niya ako mahila. "Bakit?" Bumuntong hininga ako nang tinagilid niya ang ulo niya. "Ang ganda-ganda mo talaga." Nanliit ang kanyang mga mata. "Ang manyak mo." Ngumuso ako. "Bakit manyak? Isinabi kong maganda ka." Iwan ko sa'yo di la Merced. Basta, kita ko kanina yung paninitig mo sa katawan ko." "Ano ngayon? Akin yan eh. Di mo pwedeng ipagdamot kung anong akin." Hinigit niya ako palapit sa kanya. "Pasyal muna tayo. Hayaan muna natin sila sa inyo." Nakita kong pumula ang pisngi niya. "Ha? Saan naman tayo?" "Ewan ko. Mangangabayo." Humalakhak siya. "Mangangabayo? Pero namamanhikan kayo." Anya. "Babalik din naman tayo." Sabi ko. "Please?" Tumingin siya sa bahay nila pabalik sa akin. Dahan-dahan siyang tumango at ngumisi. "Mang Ilyas, pakihatid po sa amin sa rancho." Sabi ko at sumunod si Mang Ilyas. Magkahawak kaming buong biyahe patungong rancho. Hindi ako mapakali at panay ang laro ko sa kami niya. Hindi ako makapaniwalang magkakatotoo na kaming dalawa, na sa wakas ay maikukulong ko na siya sa bisig ko gabi-gabi, na araw-araw ko nang makikita ang masaya niyang mukha, na araw-araw niya akong tatarayan at araw-araw ko rin siyang susuyuin hanggang sa bumigay siya. "Isang kabayo lang, Hector?" Angal niya nang nakita si Abaddon. "Siyempre, hindi tayo magkakarera ngayon. Chiska, mamamasyal tayo." Giit ko. Ngumuso siya at humalokip-kip. Kinindatan ko naman ngunit inirapan lang ako ng maarting ito. Tumawa ako nang sumakay siya kay Abaddon. Hinawi niya ang kanyang palda kaya kitang-kita ang binti niya dahil sa pag-angat nito. Tinaas ko ang kilay ko at pinagmasdan siyang mabuti. "Sakay na." Anya. "Ako pa talaga ang sasakay ah. That's my girl." Humagalpak ako sa tawa at sumakay na sa likod niya. "Alright." Inayos ko ang sarili ko sa likod niya. Kinagat ko ang labi ko nang nakita ko ang likod niyang may nakatatong pangalan ko. May pangalan ko talaga kaya walang duda na akin siya. Nanginig ang sistema ko nang dahan-dahan kong pinulupot ang braso ko sa kanya. "Hector!" Sigaw niya. "Ano? Kakapit ako. Baka mahulog eh." Di ko mapigilan ang pagtawa. "Okay, fine." Mas lalo kong kinagat ang labi ko nang naramdaman ko kung gaano siya kaliit. She is tall, alright, but her waist is really small. Pakiramdam ko pag di ako mag-iingat ay mapipiga ko siya. "Hold on tight din." Anya't sinimulan ang pangangabayo kay Abaddon. Mabilis na siya kung mga bayo ngayon. First and strong lady. Sumabog sa mukha ko ang buhok niya. Tumawa ako sa bango at sa lambot nito. Hinawi ko iyon at inilagay sa kabilang liig niya ang mga buhok. Ibinaon ko naman ang mukha ko sa kanyang liig at unti-unting hinalikan ito. "Hector, don't you dare do that to me. Nangangabayo ako." Humalakak lang ako. "Mahuhulog tayong dalawa." Sigaw niyang nagpapanik na. "I really like it when you're frustrated, Chiska. Marami akong gusto. Yung pagtataray, yung pagsisilos,
yung pagiging galit mo at higit sa lahat, ang paglalambing mo. Bulong ko sa tainga niya. Hinalikan ko ang tainga niya nang dumaan kami sa maisan. Tumagilid ang kanyang ulo sa kiliti. Humalakhak ako at kinagat ang kanyang tainga. Shh! Yung mura mo, nakakapangakit. Sige ka, ipapatigil ko ito tapos aangkinin kita dito ngayon. Hector! Sigaw niya habang hinahaplos ko ang tiyan niya, pababa pataas habang hinahalikan siya. Hinaplos ko pataas sa dibdib niya at pinaglandas ko ang kamay ko sa mga parteng alam kong mag-iinit siya. Hector! Kinagat ko ang labi ko nang narinig ko ang pag-uungol niya, lalo na nang nakita kong pumikit na siya at hindi na ininda ang dinadaanan naming dalawa. Binawi ko sa kanya ang lubid at hinila ko ito para tumigil si Abaddon sa pagtakbo. Unti-unting tumigil ang kabayo. Agad akong bumaba para saluhin ang kanyang pagbaba. Kinulong ko siya sa bisig ko at sinimulan ko ang pagsisiil ng halik sa kanya. Habang nawawala kaming dalawa sa lawak ng kagubatan, malapit sa ilog patungong tinago. Mahal na mahal kita, Chiska, at akin ka. Wala akong pakialam kung mawasak ako pag nagdesisyon kang ayaw mo na sa akin. Bulong ko habang mabilis na hinawi ang kanyang panty. Pumipikit na siya at nakaawang ang bibig niya. Damn it, we will really end the war. Aangkinin ko siya at ito ang solusyon sa lahat, sa alitan, sa agawan, at sa naguhurumentado kong puso.